Inday na lang po ang itawag niyo sa akin. Taga-Bataan po kami at matagal-tagal na rin na nakikinig sa inyo sa lahat ng channel ni Sir Neb. Ipapakilala ko po sa inyo ang anak kong si Elmo. Nung sumikat po yung palabas na The Walking Dead, kasama ko talagang nanunood ang anak kong si Elmo. Bagamat natatakot siya, ay siya na rin ang nagpupumilit na manood kami. Hindi ko naman iniisip na masyado siyang maaapektuhan ng palabas na yon. Pagkatapos naming manood, lagi kong ipinapaliwanag sa kanya na kapag nagtatanong siya sa akin kung totoo daw ba ang mga zombie. Ang sinasabi ko, gawa-gawa lang yun. Sa palabas lang, meron ng ganon. Grade 3 lang po siya nito. Hindi ko naman sukat akalain na may negatibong epekto pala mga ganitong palabas. Isang beses, bigla akong ipinatawag ng teacher ni Elmo sa school. Emergency daw. Ang unang palagay ko ay baka may nangyaring masama sa anak ko. Kaya dali-dali akong nagpunta. Pinauwi na yung ibang mga classmates ng anak ko. Ang natira lang ay yung anak ko at yung isang classmates niya. Nandun din yung parents ng classmates niya, kaya kinabahan agad ako nang makita kong umiiyak yung kaklase ni Elmo habang ginagamot ng teacher yung ulo ng bata. Nagulat na lang ako nang malamang ko ang buong pangyayari. Yung isang kaklase ni Elmo, biniro daw itong anak ko at tinakot. Umakting daw na parang zombie yung bata habang palapit sa anak ko. Tapos si Elmo naman nagulat. At dahil epekto na rin sa labis na panonood ng mga pelikulang zombie, ay dinampot nung anak ko yung lapis at isinaksak sa bumbunan ng classmate niya. Saka daw tumakbo si Elmo at nagsisisigaw daw ito ng zombie. Mabuti na lang din ay hindi tasado yung lapis. Hindi rin masyadong naibaon pero dumugo pa rin. Kaya ginagamot ng teacher. Samantalang ang anak ko ay nanginginig pa rin sa takot kasi akala niya talaga totoong zombie yung classmate niya. Nag-usap-usap kami at naiintindihan ko yung galit ng mga magulang kasi nasaktan ang anak nila. Hindi na namin pinalaki pa yung problema. Nagbayad ako ng pampaklinik ng bata at humingi na rin ako ng paumanhin. Pinahingi ko na rin ng sorry ang anak ko dahil sa ginawa niya. Nagpabigay na rin ako ng regalo sa anak ko para sa kaklase niya para magbati na sila. Ipinaliwanag ko uli sa anak ko ng mabuting nangyari. Ang kwento naman sa akin ng anak ko ay parang zombie daw talaga kasi yung kaklase niya at kinakalmot pa raw siya. Kaya nataranta daw siya at ginaya yung ginagawa sa pelikula para mapatay yung zombie. Nagsorry din naman yung classmate ni Elmo dahil sa pananakot niya. Wala namang samaan ng loob sa pagitan naming mga magulang. Sinabi ko pa sa anak ko na mali ang ginawa niya. Kaya hindi ko na siya pinapanood pa ng mga bayolenteng palabas. Kasi napapansin ko na ginagaya niya yung mga napapanood niya. Ayoko namang lumaking bayolente ang anak ko. Itong mapapakinggan niyo po ngayon ay isa sa childhood memory ko na hindi ko talaga makakalimutan. Ang pangalan ko po ay Jubel. Mga 8 o magna 9 years old ako nito. Batang gala kasi ako. Lagi kong tinatakasan yung ate ko na nagpapatulog sa akin sa tanghali. Tapos tatakbo ko agad at susunduin yung mga kalaro ko. Ang natatandaan ko, marami kaming nilalaro. Tulad ng harang taga, tagu-taguan at saka langit lupa. Pero ang pinakapalaging ginagawa namin ay pumupunta kami doon sa gawing kanto kung saan nakahilera yung bahay ng mayayaman. Dediretso kami doon pagkatapos magdo-doorbell kami ng 3 beses sa katatakbo. May mga sumisigaw na sa amin pero natatawa lang kami. Sobrang saya namin kapag nakakapang-trip kami ng matanda. Lalo na pag lalabas sila tapos makikita nila
wala naman palang tao. Ngunit hindi alam ng mga magulang namin na may sobrang nakakatakot na experience kami dahil sa pantitrip na yun. Tulad ng palagi naming ginagawa, pinuntahan namin yung isang malaking bahay. Ang plano namin, 3 beses na magdo-doorbell pero 1 beses pa lang kami nakadoorbell. Ay takot na kami nang makita namin yung babae sa bintana. May hawak siyang kutsilyo at nakatutok sa liig niya. Yung 2 kong kaibigan, sinili pang mabuti kasi biglang nawala yung babae. Nasaan na? Ika pa ng kalaro ko. Nagulat na lang kami kasi narinig namin na bumukas yung gate kung saan nakatayo kami. Ako ang unang sumigaw. Takbo na! Takbo! Tumakbo kaming lahat. Napalingon pa ako noon kasi sa sobrang pagmamadali ay naiwan ko yung pares ng tsinelas ko. Bagong bili pa naman yun ni Mama. Tsak na magagalit na naman yun sa akin kapag nalaman niya na nawala yung kapares. Pero wala na akong lakas ng loob na kuhain yun kasi nakita ko na hinahabol pa rin kami ng babae habang hawak-hawak yung kutsilyo. Ang bilis ng takbo niya kaya sumigaw ulit ako sa mga kaibigan ko. Nabilisan nila ang takbo kasi talagang maaabutan kami ng babae. Yung shortcut na dadaanan namin ay yung iskinita na parang tunnel ang itsura. Hanggang doon ay hinabol kami ng babae. Lahat kami dumiretso sa bahay ng isang kaibigan namin kasi yun ang pinakamalapit na bahay. Nangangatog ang mga binti namin nang makahinto kami sa pagtakbo. Hindi pa ako agad nakauwi sa kayong 2 ko pang kalaro kasi nakita namin na nakaabang sa labas yung babae. Parang hinihintay niya kaming lumabas. Magdidilim na nang makita namin na umalis yung babae kaya dali-dali kaming umuwi. Yun na yung huling beses na ginawa namin yung pantitrip na yun. Pinagsisisihan din namin kaagad yung ginawa namin. Hindi kasi namin maisip kung paano na lang kung naabutan kami ng babaeng may hawak na kutsilyo. Ano kaya ang gagawin niya sa amin? As usual, napagalitan ako ng mama ko kasi nawala yung isang tsinelas ko. Pero sa isip-isip ko, buti nga tsinelas lang ang nawala. Kung alam nyo lang, muntik nang mawala ang anak nyo. Hindi na rin kami pumunta pa ulit sa bahay ng mayayaman. Kung maglalaro man kami, ay doon na lang malapit sa bahay namin. May sari-sariling buhay na po kami ngayon. Pero sigurado ako na hindi rin makakalimutan ng mga kaibigan ko ang nangyari noon. Hello po, ako po si Shirley. Siguro po ay 5 beses ko palang napapakinggan yung mga episode ninyo. Pero sapat na yun para maingganyo ako na mag-share na rin ng sarili kong experience. Salamat po sa channel na ito na makapagbahagi ako. Nangyari po ito ay 12 years old ako, tapos ang kuya ko naman ay 15. Naglalaro ako noon sa tablet ng Strawberry Shortcake na game. Adik na adik ako noon sa laro na yun. Maghapon ata ay yun lang ang nilalaro ko. Hindi kasi ako palalabas na bata. May pagka-introvert kasi ako noon pa. Tapos hindi ko alam na nagbabalak na pala akong takutin at iprank ng kuya ko. Ayaw ko kasing bitawan yung tablet. Ilang oras niyang pinipilit na kuhanin pero hindi ako tumitigil sa paglalaro. Siguro nainis siya kaya gumawa ba naman ng prank sa akin. Wala akong kaalam-alam. Tinalian niya ng puting sinulid yung manika ko. Inilagay niya sa lapag nang hindi ko namamalayan. Plano niya na hilahin yun papalapit sa akin para pagmukhain na naglalakad ng kusa yung manika ko. Siya naman ay nagtago doon sa likuran ng upuan namin at nakahanda na siyang hilahin. Naririnig ko naman si kuya na medyo nagpipigil ng tawa pero hindi ko na lang pinapansin. Sobrang busy ako sa paglalaro sa tablet.
Napalingon na lang ako nang biglang sumigaw si kuya. Hindi nga ata sigaw, parang tili yung ginawa niya. Kaya naman napahinto tuloy ako sa paglalaro. Doon ko nakita na biglang lumutang yung manika ko. Nabitawan ko yung tablet, saka pareho kaming napatakbo ng kuya ko. Nung oras pa naman na yon ay wala sina mama at papa. Kami lang ang naiwan sa bahay. Pumasok kami ni kuya sa kwarto, saka sinabi sa akin ni kuya na hindi raw siya yon. Hindi ko maintindihan nung una, pero sinabi niya na ipaprank niya lang daw sana ako. Pero bago pa raw niya mahila yung sinulid ay lumutang na raw yung manika. Pasilip-silip kami ni kuya mula sa kwarto. Takot na takot kami kasi nakalutang pa rin yung manika. Kahit gusto kong tumakbo at damputin yung tablet, pero nandun pa din yung manika. Pag uwi ng mga magulang ko ay pinagalitan ako kasi paharang-harang daw sa daan yung laruan ko. Ikwinento namin ang nakita namin na lumutang yung manika ko. Pero tinawanan lang ako ni Papa. Ang ginawa ko, kinuha ko at ikinulong ko sa kahon yung manika. Nung nag-18 years old na ako, ay pinapadonate ko na kay Mama yung karamihan sa mga laruan namin ng kuya ko. Hinahanap ko pa yung manika kasi susunugin ko na lang sana, pero hindi ko makita. Pagka-uwi ni Mama pagkatapos niyang i-donate sa bahay ampunan yung mga laruan, ay nagtanong ako kay Mama kung nakita niya ba yung dati kong manika. Tapos ikinabigla ko nang sabihin niya na nakita niya raw doon sa kahon na i-donate namin. Hindi ko po talaga inilagay doon ang manika at kahit na makita ko yon ay hindi ko talaga ilalagay doon at mas mabuting sunugin na lang dahil na rin doon sa naging experience namin ng kuya ko. Pero wala na kaming magagawa kasi na-donate na ni Mama. Ipinapanalangin ko na lamang na sana'y walang ma-experience ng kababalaghan yung batang makakakuha ng manika. Hi po, patago po ako sa pangalang Lori Lee. Naaalala niyo pa ba yung nausong challenge noon, yung sa TikTok nung bandang 2020? Pinangalanan nilang challenge na Skull Breaker. Sa mga hindi po pamilyar sa challenge na ito po yung challenge kung saan ipaprank nila yung kaibigan na tumalon tapos bigla nilang sisipain yung paa habang nakatalon sa taas. Kaya ang ending ay mapapahiga at mababagok ang biktima ng prank. Kung malabo pa rin po sa inyo, ay pwede nyo na lang pong isearch ang patungkol sa delikadong prank na ito. Paalala lang po, sana po'y wag nating gayahin kasi sobrang delikado talaga. Marami na po ang nasaktan dahil sa challenge na ito. Tulad na lamang po ng ibabahagi kong kwento sa inyo. May kamag-anak po ako sa UK at bago po mag-pandemic ay nandun na ako para magbakasyon. Wala po akong alam sa ganitong challenge. Bigla kong inaya ng mga teenager kong pamangkin. Mag-TikTok daw kami. Sayaw-sayaw tapos talon daw ako. Tumanggi ako kasi hindi talaga ako sanay na mag-TikTok, lalo na't pagsasayawin nila ako. Kaya naman, yung isang pamangkin ko ang inaya nila. Yung pamangkin ko na inaya nila, mga 10 years old pa lang. Tapos yung dalawang nag-aya, isang 16 at isang 14. Tinawanan ko na lang sila nung una habang pinapanood sila. Akala ko kasi normal na TikTok lang. Hindi ko alam na sobrang nakakatakot pala ang susunod na mangyayari. Tatlo silang magkakatabi sa harap ng kamera. Nasa gitna ang bunsong pamangkin ko. Bumilang sila ng 3, sabay pinatalon yung bata. Napasigaw ako nung makita ko na parehas na sinipa ng dalawang pamangkin ko yung sa gilid na tumalon. Kaya parang nahulog yung puso ko nang marinig kong paglagapak ng ulo niya sa sahig. Talagang rinig ko po yung paglagabag ng ulo niya. Takot na takot ako. Napatakbo agad ako kasi biglang nag-collapse yung bata. Saradong mata, hindi gumagalaw.
Sinigawan ko yung 2 teenager kong pamangkin at pinatawag ang mga tita ko. Tinapik ko sa mukha yung pamangkin ko pero wala talagang response. Kaya naman ay isinugod na namin sa ospital yung pamangkin ko. Pinigilan ko na lang ang sarili ko na magalit sa 2 pamangkin ko na gumawa ng prank. Kasi nagsorry naman sila pero gusto kong sampalin ng 2. Bakit nila to ginawa sa bata? Sorry sila ng sorry. Hindi naman daw nila alam na gano'n ang mangyayari. Na delikado daw pala yun. Kasi nung sinubukan daw nila sa classmate nila ay wala naman daw nangyaring masama. 2 araw na hindi nagising yung bata. Sa awa po ng Diyos, sa 3 araw ay nagkaroon na siya ng malay. Pero hindi niya maigalaw yung ibang parte ng katawan niya. Katulad po ng kamay, bibig, paa. Opo, nakarecover naman po yung pamangking ko. Pero may mga pagkakataon na bigla na lang po siyang nagba-blackout kahit wala namang dahilan. Epekto daw po yun ang nangyari sa kanya. Malamang ay may mga nerves daw sa utak ang nagalaw. Bale sa isang araw ay 5 beses siyang biglang nahihimatay ng biglaan. Kaya paalala lang po, bago po tayo mag-prank at gumawa ng mga challenge ay siguraduhin muna natin ang kaligtasan nito. Magandang umaga o hapon po sa inyo kung anumang oras niyo po ito napapakinggan. Patago na lang po ako sa pagkakakilanlan ko sa pangalang Lanlan. Ilang years na po ang nagdaan simula nang mangyari ang masalimuot na alaalang ito na hanggang sa ngayon dala-dala ko pa rin ang mabigat na konsensya. Kaya rin siguro sobrang hirap ng buhay ko hanggang ngayon dahil hindi pa rin ako nakakaahon sa nagawa ko. Nagawa namin ang ibang barkada ko noon nung mga teenager pa kami. Sa aming magtotropa, 8 po kami. Junior high school pa lang po kami nito. July 25 ay birthday ng isang tropa namin na itago na lamang po natin sa pangalang Fanny. Nagplano kami ng mga kaibigan ko na isorpresa siya sa birthday niya. Yung isang tropa namin si Russell, siya yung nagbigay ng idea na horror daw yung gawin namin para magulat si Fanny. Nagsuot kami ng pang white lady. Nagpatugtog kami ng mga creepy sounds. Nakaset up na ang lahat. Kaya naman pinapunta na namin si Fanny sa bahay ni Russell. Ang plano, ako yung unang makikita na nakabigti. Pero hindi po talaga ako totoong nakabigti. Nakatungtong lang ako sa black na upuan pero madilim. Kaya hindi po makikita yung upuan. Tapos yung ilaw naman po ay nakatutok lang sa mukha ko. Yung isang tropa namin ay pinapasok na si Fanny. Tapos bigla na lang itong sumigaw ng malakas nang makita kong nakasabit. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa maubusan na siya ng hininga at napahawak na sa kanyang dibdib. Bumaba agad ako at sinabing joke lang yun. Hindi talaga totoong nakasabit ako. Pero nang makita niya akong lumapit, ay doon na tuluyang bumitaw at bumagsal si Fanny. Nagkagulo kaming lahat. Hindi namin alam kung anong nangyari kay Fanny. Tinawagan namin agad yung mama niya at naidala na nga siya sa ospital. Pero huli na daw ang lahat. Sinubukan pa nilang i-revive pero patay na. Cause of death, inatake daw sa puso. Isa-isa kaming tinanong sa nangyari. Nagkatinginan kaming lahat. Takot na takot. Ang unang nagsalita ay si Russell. Sinabi niyang nagpa-party lang kami nang biglang natumba si Fanny. Hindi niya sinabi ang patungkol doon sa sorpresang ginawa namin na naging sanhi ng kamatayan niya. Nag-usap-usap kaming magtotropa. Sabi nila para daw sa ikabubuti namin ay ibaon na lang daw namin sa limot ang nangyari. Aksidente lang daw yun at wala kaming kasalanan dahil hindi naman namin alam na may sakit sa puso si Fanny. Itinago namin ang totoong nangyari. Hindi naman nagalit ang pamilya sa amin. Bagkus ay pinasalamatan pa kami
Dahil nandun kami nang bawian si Fanny. Siguradong masaya daw ito kahit sa huling araw nito. Dahil mahal na mahal daw kami ni Fanny at palagi kaming ibinibida sa pamilya. Hindi ko na po napigilang maiyak. Alam ng Diyos na ilang beses ko pong tinangkang sabihin sa pamilya ni Panay nangyari. Pero hinaharangan po ako ng mga kaibigan namin. Pagkatapos po noon ay pinangunahan na rin ako ng takot. Pero hanggang ngayon ay hinahabol pa rin po ako ng konsensya ko. Matanda na po ako. 35 years old na po ako. Pero buong buo pa rin sa alaala ko yung huling araw na kasama namin si Fanny. Dahil ang lahat ng nangyari ay kasalanan namin.